Sobrang nagmamadali na ako kaninang umaga guys. Paano ba naman kasi alas 5 na ako ng umaga nagising kaya ay agad ako nagsaing at bumili lang ako ng 4 na itlog. At yung 2 itlog guys, prinito ko na kasi nga baon ng asawa ko sa trabaho at bumili na rin ako ng sardinas kasi lalagyan ko na ng itlog. At yun guys, bawang lang yung nilagay ko dyan guys. Pagkatapos, ayan pagkaluto na ay pinakain ko na itong bunso ko. Yung mga kuya at ate naman niya ay naliligo na. Ayan sinusubuan ko lang siya guys para naman mabilis lang kasi nga baka malate sila sa school guys. Ayaw pa naman ng ate niya na malate talaga sila. Gusto talaga ng ate niya guys, maaga silang pumunta. And minsan naman guys, ay hindi talaga maiwasan na hindi malate kasi nga eto yung kapatid niya. Eto si Cheryl guys, mabagal talaga to kumilos. Kaya pagkatapos ko masubuan si Cheryl guys, ay pinaliguan ko na siya kasi nga natapos na naligo yung ate at kuya niya at kumain naman sila. Pagkatapos ko silang papakain guys at mabihisan, ayan hinatid ko na sila sa school. Ayan guys, naglalakad na kami papuntang school. Kasi nga kapag pupunta kami ng school guys, ay naglalakad lang kami kasi nga malapit lang naman dito sa amin, dito sa bahay namin yung paaralan nila. At hinatid pa nga ng ate niya si Cheryl sa room nila. At pagtapos naman, pag uwi ko sa bahay, agad ko inasikaso guys yung mga puting damit kasi nga alam niyo naman, eto talaga yung mabilis maubos kasi puti talaga laging sinusuot nila kapag pumapasok sila sa school. Kaya yan guys, binasa ko na muna yung mga puti guys, binabad ko na muna sa tubig. Pagkatapos, eto na muna yung inasikaso ko guys, yung paglilinis dito sa kalan namin dahil nga guys, marami na tong mantika at syempre, alam niyo na kapag hindi ko kagad tumalinisan ay nilalanggam kaagad. Kaya pagkatapos ko mapunasan guys, ay nakita ko tong sa ilalim guys ay meron na ding mga mantika. Kaya ay tinanggal ko na guys at binrushan ko na ng sabon para man matanggal yung mga mantika-mantika niya. Nangingitim na kasi guys yung ilalim ng kalan kaya napag-isipan ko na i-brush ko na siya na may sabon para naman matanggal yung mga itim-itim dahil sa mantika kasi yan guys. Mabuti na lang guys at hindi pa nawawala yung tubig dito sa amin. Lagi kasi itong nawawala yung tubig dito sa amin guys ng 4 na oras simula Lunes hanggang Bernes kasi nga naglilinis sila ng tangke. Yan, pagkatapos ko mabrushan na itong lababo guys, ayan pinunasan ko na ng tuyo na basahan para naman matuyo na rin yung lagayan ko ng kalan bago ko ilagay yung kalan guys. At ayan, at pinunasan ko na rin yan guys yung dingding niya kasi nga meron na ding talsik ng mantika at saka yan din kasi yung nilalanggam yung mga talsik ng mantika. Yan sa dingding kaya lagi ko din yung pinupunasan. Yan, pagkatapos ko mapunasan guys, ibinalik ko na itong kalan sa pwesto niya guys at sunod ko naman ginawa ay naghugas na muna ako ng mga pinagkainan ng mga anak ko kanina. Konti lang naman yung hugasan ko guys kaya ayan, baka mawala kasi yung tubig guys kaya kahit konti lang yan guys ay hinugasan ko na. Kasi para mamaya guys pagkatapos ko maghugas ay sa labas naman ako magsimulang maglinis kasi nga kanina may nakita na ako ng mga damo dito sa labas ng bahay kaya eto yung sunod kong gagawin guys pagkatapos ko maghugas. At yun na nga guys, nung natapos na ako maghugas ay lumabas kaagad ako kasi nga hindi pa naaarawan dito banda guys kaya ayan, nagbunot na ako guys ng mga maliliit na damo kasi nga guys kapag kumapal na to medyo matagal na akong matapos magbunot kaya mentras na konti pa lang guys ay binubunot ko na siya ng paisa-isa. Ayan, at winalisan ko na rin dito sa labas ng bahay guys kasi napakakalat na talaga. Konti lang naman yung space dito sa labas ng bahay namin guys kaya hindi ako mahirapan maglinis kasi nga mabilis lang naman ako magtapos kapag maglinis ako dito kasi kaunti nga lang yung lilinisin dito guys. Ayan, pagkatapos ko magbunot ng mga damo guys, yung mga damo na mabinunot ko guys ay nilabas ko na kasi nga malalanta lang naman to sa labas. Malalanta lang naman tong mga damo guys sa labas. Yung nilalagay ko lang sa sako guys, yung mga ano yan guys, yung mga basura dito sa loob ng bahay kagaya ng mga plastic, yan na yung nilalagay ko sa sako. Yan, pagkatapos ko magbunot ng mga damo guys, dito naman ako banda sa gilid guys. Ayan, meron na nga kasing mga maliliit na damo kaya binubunot ko na. At sobrang nagmamadali na ako dyan guys kasi pagkita ko sa orasan ay mag alas 10 na pala ng umaga guys. Grabe, ang bilis talaga ng oras guys. Kapag meron kang ginagawa, sobrang bilis na talaga ng oras. Ay hindi mo na mamalayan na mag alas 10 na pala. Yan guys, pagkatapos ko magbunot ng mga damo, ayan winalisan ko na at itinabi ko na itong mga maliliit na mga bato-bato dito sa gilid guys. At hindi na muna ako ngayon magdidilig, mamayang hapon na lang guys kasi nga baka abutan ako ng 11 magsusundo pa ako ng mga anak ko. Kaya pagkatapos ko mawalisan guys, ayan nagpahinga lang ako saglit kasi nga maliligo pa ako. Mayroon kasi kasabihan guys sa mga matatanda na kapag naliligo ka daw na basa yung likod mo ng pawis ay uubuhin ka daw. Kaya wala namang masama kapag makikinig tayo sa mga sabi-sabi sa mga matatanda, 'di ba? Kaya yan talaga yung ginagawa ko guys at yan din yung pinasunod ko sa mga anak ko. Kasi alam niyo na guys, mahirap magkasakit at sobrang mahal pa naman ang mga gamot ngayon. Nung bandang 11 na ay pumunta kagad ako dito sa school at pagdating ko guys, ayan lumabas na nga si Cheryl at eto naman si Yana yung sunod na lumabas. At nag-antay lang kami saglit guys sa ate nila kasi nga hindi pa lumabas yung ate nila. At pagdating nga namin sa bahay, pinakain ko kagad sila kasi nga bandang 1:00 ay babalik na naman kami sa school.